ang Pilipinas. Isang pangalan na nagbibigay ng imahe ng malilinaw na tubig ng dagat, mga lunsiyang taniman ng palay at mga makukulay na pista. Ang kapuluang ito na may mahigit 7,000 isla na nasa karagatang Pasipiko ay higit pa sa isang destinasyon ng mga turista. Ito ay isang timpla ng mga kultura, isang patunay ng katatagan at isang kwentong hinabi mula sa daan-daang taong kasaysayan. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa dalampasigan nito, ang mga isla ay mayabong na sa iba't ibang katutubong komunidad. Ang bawat grupo, mula sa mga badyaw na manlalayag hanggang sa mga magsasaka ng palay sa Cordillera, ay nagambag sa natatanging pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang mga komunidad na ito ay umunlad sa pangangalakal, sining at malalim na koneksyon sa kanilang kapaligiran. Mayroon silang sariling sistema ng pamamahala, paniniwala at tradisyon na bumubuo ng isang mayamang kultura na sa kalaunan ay mahaharap sa mga hamon at pagbabago ng kolonisasyon. Hindi nila alam ang kanilang kapuluan na nasa madiskarteng lokasyon sa gitna ng mga ruta ng kalakalan ay magiging isang kayamanan na hahanap-hanapin ng mga makapangyarihang imperyo na magpakailanman magpapabago sa takbo ng kanilang kasaysayan. Noong 1521, si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na manlalakbay na naglalayag para sa Espanya, ay dumaong sa isla ng Homonhon na nagmarka sa simula ng isang bagong panahon para sa Philippines. Ang mga Espanyol, nasabik na palawakin ang kanilang imperyo at makuha ang tubo sa malaking kita ng kalakalan ng Pampalasa, ay nakita ang kapuluan bilang isang mahalagang lokasyon sa Asia. Pinangalanan nila itong Las Islas Filipinas mula kay Haring Felipe ang ikalawa ng Espanya at nagsimula ang mahigit 3 siglo ng pananakop ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay nagtatag ng isang sistema ng pamamahala na nakasentro sa relihiyon at sa korona ng Espanya. Ang Katolisismo ay malalim na naitanim sa buhay ng mga Pilipino, kasama ang mga magagandang simbahan tulad ng simbahan ng San Agustin sa Maynila na nakatayo bilang mga simbolo ng panahong ito. Ipinakilala ng mga Espanyol ang mga bagong pamamaraan sa agrikultura, mga pananim tulad ng kakao at tabako at isang sistema ng sapilitang paggawa na nagpabigat sa mga katutubo. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay nag-iwan ng hindi maikakailan na marka sa pag-iisip ng mga Pilipino. Ang wikang Espanyol na naipasok sa mga lokal na dialekto ay nagbigay daan sa pagsilang ng Filipino, ang pambansang wika. Ang pananampalatayang Katoliko ay malalim na naging bahagi ng mga tradisyon ng mga Pilipino na makikita sa mga pista na ipinagdiriwang ng may taimtim na debosyon. Ngunit ang kolonisasyon ay hindi walang bahid ng dilim. Ang mga Pilipino ay dumanas ng mahigpit na hierarkiya sa lipunan, pagsasamantala sa ekonomiya, at pagsupil sa kanilang mga katutubong paniniwala. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang diwa ng paglaban ay kumikislap. Mula sa pag-aalsa ni Lacandula hanggang sa kabayanihan ni Gabriela Silang, ang mga Pilipino ay patuloy na lumaban para sa kanilang kalayaan na nagtanim ng mga binhi para sa isang malayang bansa sa hinaharap. Ika-4 na bahagi ang siglo ng mga Amerikano, isang pagsasama ng pag-unlad at pakikibaka. Ang dagundong ng mga kanyon ay umalingaw-ngaw sa Manila Bay noong 1898 na hudyat ng pagdating ng isang bagong kapangyarihang mananakop ang Estados Unidos ng Amerika. Kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano, ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos na nag-uspong ng isang panahon ng mabilis na pagbabago. Ang mga Amerikano, dala ang kanilang mga mithiin ng demokrasya at edukasyon, ay nagpakilala ng isang pampublikong sistema ng edukasyon, pinamodernize ang infrastruktura at itinatag ang Ingles bilang wika ng pamahalaan at komersyo. Ang impluensya ng mga Amerikano ay makikita sa pagsikat ng arkitektura ng Art Deco sa mga lungsod at sa kasikatan ng baseball. Gayunpaman, ang panahong ito ay minarkahan din ng mga kontradiksyon. Ang mga Pilipino ay nananabik para sa pagpapasya sa sarili, na humantong sa mga pag-aalsa tulad ng digmaang Pilipino-Amerikano, isang labanan na madalas na napapansin ngunit malalim na nakaukit sa alaala ng bansa. Ika-5 bahagi, pagbangon mula sa abo, ang pananakop ng mga Hapon. Ang mundo ay nahulog sa kadiliman ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang Pilipinas ay natagpuan ang sarili sa gitna ng labanan. Noong 1941, sinalakay ng hukbong imperial ng Hapon ang kapuluan na winasak ang ilusyon ng kapayapaan. Ang mga Pilipino,
na noon ay nakipagbuno pa rin sa mga komplikasyon ng kolonisasyon ng mga Amerikano, ay nahaharap na ngayon sa isang bagong maniniil. Ang pananakop ng mga Hapon ay malupit, na minarkahan ng malawakang pagdurusa, kakulangan sa pagkain at mga kakilakilabot na digmaan. Gayunpaman, kahit na sa harap ng gayong paghihirap, ang diwa ng mga Pilipino ay nanatiling matatag. Ang mga ordinaryong mamamayan ay naging mga gerilya na isinapanganib ang kanilang buhay upang labanan ng mga Hapon. Ang mga kwento ng katapangan, tulad ng kabayanihan ng Hukbalahap at ang mga sakripisyong ginawa sa Bataan Death March, ay naging bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ika-6 na bahagi, isang bansang muling ipinanganak, ang landas patungo sa kalayaan at higit pa. Matapos ang mga taon ng pakikibaka at sakripisyo, sa wakas ay nakamit ng Pilipinas ang pinaghirapan nitong kalayaan noong Hulyo 4, 1946. Ang watawat ng Amerika ay ibinaba at ang watawat ng Pilipinas, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa, ay itinaas sa kalangitan. Ang paglalakbay upang muling itayo ang bansa ay nagsimula. Isang paglalakbay na puno ng mga hamon, ngunit pinapatnubayan ng hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino. Ang Pilipinas, na ngayon ay isang soberanong bansa, ay nagsimula sa isang landas ng pagtuklas sa sarili. Nakipagbuno ito sa hindi ipagkapantay-pantay ng ekonomiya, mga kaguluhan sa politika, at ang nagpapatuloy na pamana ng kolonyalismo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang diwa ng mga Pilipino na hinubog sa tunawan ng kasaysayan ay nanatiling hindi natitinag. Ika-7 bahagi, Diwa ng Bayanihan, isang habing-hinabi sa paglipas ng panahon. Mula sa mga sinaunang barangay hanggang sa modernong metropolis, ang diwa ng mga Pilipino ay hinubog ng isang kasaysayan na kasing iba-iba ng mga isla mismo. Ang mga impluwensya ng Espanya, Amerika at Hapon ay hindi may kakaila na hinabi sa kultura, wika at pagkakailanlan ng bansa. Ngunit sa huli, ang hindi mapigilang diwa ng mga Pilipino, ang kanilang katagagan, ang kanilang init at ang kanilang hindi natitinag na paniniwala sa bayanihan, ang diwa ng pagkakaisa at kooperasyon ng komunidad, ang tunay na nagbibigay kahulugan sa bansa. Ang Pilipinas, kasama ang magulong nakaraan at puno ng pag-asa na hinaharap, ay nakatayo bilang isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng diwa ng tao. Ito ay isang bansang nakaranas ng kadiliman, ngunit palaging nakakahanap ng lakas upang bumangon, muling magtayo, at yakapin ang bukang liwayway ng isang bagong araw.